Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga minamahal at ginagalang kong mga kapatid at kaibigan sa relihiyong Islam, ating pong ipagpapatuloy ang pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Dr. Ahmad Al-Qadi, ang kanyang aklat na Al-Aqidah Al-Muyassara min Al-Kitab Al-Aziz wa Sunnah Al-Mutahhara, bilang aklat na ating tinatalakay sa ating subject na Aqidah, at ito ang ikaapat na episode ng subject na ito. Sa episode 3 last week, ang huling natalakay natin, kung inyong maalala, ay ang mga katangian, thamarat, khasa'is al-Aqidah al-Islamiyya, nang ibig sabihin ang mga bungang idinulot ng mga katangiang tinataglay ng ating akida sa Islam na hindi mo mahahanap o matatagpuan sa ibang relihiyon o ibang paniniwala. Ngayon naman, tayo ay mag-uumpisa na talakayin ang Arkanul Iman, ang 6 na haligi ng paniniwala o pananampalataya, 6 articles of Iman. Gaya ng ating nabanggit sa mga naunang episode ng aklat na itong Aqidah Al-Muyassara ay pinaliwanag at tinalakay, diniscuss dito ni Sheikh Dr. Ahmad Al-Qadi ng detalyadong paglilinaw, pagpapaliwanag ang Arkanul Iman, ang 6 na haligi ng pananampalataya, subalit sa paraang magaan at madaling maunawaan. At hindi lang yun, bawat kabanata at paksa ay nagbabanggit siya ng mga dalil mula sa Quran at Sunnah at ang ijma ng mga salafus salih, ang mga napagkaisahan, napagkasunduan ng mga naunang ulama, naunang mga scholar na sila yung mga pinuri ni Allah subhanahu wa ta'ala at ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam na napakaganda, napakabuting panahon, at sila ang mga sahaba, mga tabi'un at tabi'un. Kaya isa to sa kagandahan ng aklat na ito. Minsan din, isa sa kagandahan din ng aklat na ito ay minsan binabanggit niya yung mga lihis na sekta, yung kanilang mga pananaw, mga lihis na at ligaw na pananaw, at minsan binabanggit niya yung mga syubha nila. Yung mga syubha, yung mga pag-aalilangan nila, kalituhan, panlililang, mga maling pag-unawa, lihis na pag-unawa o lihis na katuruan, at binabanggit niya yung mga katwiran nila at minsan sinasagot, nililinaw ng ating Sheikh nang sa ganun ay makilala, malaman natin itong mga syubha nila at maiwasan natin, at hindi nang sa ganun ay hindi natitinag yung ating pananampalataya, paniniwala bilang isang kabilang sa Ahlul Sunnah wal Jama'ah. So ngayon, sa page 9 tayo, page 9 ng aklat, bilang panimula sa Arkanul Iman, nais ipaunawa sa atin, linawin sa atin ni Sheikh Dr. kung ano nga ba ang asas, ano nga ba ang saligan, pundasyon ng akida, ng ating akida sa relihiyong Islam. Sabi ng ating Sheikh, asasul aqidah al-Islamiyya huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Sabi niya, ang saligan at pundasyon ng akida sa Islam ay ang paniniwala, pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, sa kabilang buhay, araw ng paghukom, at ang paniniwala sa qadar khairihi wa syarrihi, mabuti man o masama. So ito yung pinakasaligan, ito yung saligan, main source. Dito umiikot, dito bumabalik ang lahat ng ating pinaniniwalaan dito sa 6 na haligi na ito. At hindi magiging tanggap, hindi makakapasok ang isang Muslim, isang alipin sa relihiyong Islam hanggat hindi niya paniwalaan ang Arkanul Iman, higit lalo ang unang haligi, at ito ang al-imanu billah. Lahat ng topic, lahat ng branches na pinag-aaralan, bagkus lahat ng katuruan at kautusan sa relihiyong Islam, physical man ito o paniniwala, ay bumabalik dito sa Arkanul Iman, lalong-lalo na ang al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito dapat muna nating saliksikin, malaman, unawain ng detalyadong pag-unawa itong Arkanul Iman bago pa man ng ibang mga paksa na may kaugnayan sa akida. Like for example, mga kapatid, ang paniniwala
sa mga sugo ay kailangan paniwalaan natin lahat dahil isa lamang ang takwil itanggi natin ay hindi magiging tanggap ang ating mga paniniwala. Kung mayroong mga isang Muslim na bagamat pinaniniwalaan niya si Muhammad bilang huling propeta pero itinanggi niya, itinakwil niya at hindi niya pinaniniwalaan si Jesucristo o kaya si Moses na kabilang sa propeta ay hindi magiging ganap, hindi matatanggap ang kanyang paniniwala o pananampalataya hanggat hindi niya paniwalaan ang lahat ng mga naunang propeta. Bagamat ang ating susundin, ang pamamaraan o kaya ang mga batas na ating susundin ay ang pamamaraan ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi nangangahulugan na ating itatanggi ang mga naunang propeta. Ganon din yung mga huling kapahayagan. Ganon din yung mga huling kapahayagan na bagamat ang Quran ang pinakahuling kapahayagan na dapat nating sa buhay, hindi nangangahulugan na hindi rin natin paniniwalaan na may mga nauna pang kapahayagan bago pa ang Quran na ibinaban ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga naunang propeta. So ganito kahalaga. No, ang asas natin, ang saligan, pundasyon ng ating akida sa Islam ay itong Arkanul Iman. At insyaAllah ta'ala, iisa-isahin natin itong bawat haligi, bawat rukun, bawat haligi ng ating pananampalataya ay isa-isahin natin, lilinawin at ipapaliwanag at magbabanggit tayo ng mga batayan mula sa Quran at Sunan at Ijma. At ito'y nabanggit natin na main source lamang, isa sa palatandaan ng tunay at tamang akida ay kapag naibatay sa Quran, Sunnah at Ijma ng Salafus Salih. Ngayon, sa page 9, binanggit ng ating Sheikh yung mga katibayan, dalil mula sa Quran at Sunnah na tumutukoy sa anim na haligi na ito. Una, sa Suratul Baqarah, verse 177, sabi ni Allah, "Walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin." Subalit ang kabutihan ang siyang maniwala kay Allah sa kabilang buhay at sa mga anghel at sa mga kapahayagan at sa mga propeta. Sinabi din ni Allah, "Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi." Suratul Baqarah verse 285. Naniwala, sumampalataya ang kanyang sugo, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ano pa mang ipinahayag sa kanya mula sa kanyang Panginoon at silang mga nananampalataya, silang mga mu'min ay lahat sumampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kapahayagan at sa kanyang mga sugo. Sa ibang aya din sa Surat Nisa verse 136 bilang babala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa sinumang kanyang itakwil o itanggi ang anim na aligi na ito ay nagbabala si Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sinabi, "Wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Sinumang magkufr, kanyang itanggi at takwil ang paniniwala kay Allah at paniniwala sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga kapahayagan, sa kanyang mga sugo at sa kabilang buhay ay tunay na siya ay naligaw, nalihis ng lubos na pagkalihis at siya nawala sa pananampalatayang ipinahayag ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi din ni Allah sa Suratul Qamar verse 49 na tumutukoy sa qadar. Sabi ni Allah, "Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar." Tunay na aming nilikha ang lahat ng bagay sa pagtatakda. Tunay na lahat ng bagay ay aming nilikha sa pagtama at ganap na pagtatakda, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung mga katibayan, kabilang lamang sa mga dalil mula sa Quran na nagpapahiwatig hinggil sa Arkanul Iman. Sa hadith, sa mahabang hadith na kung saan nung isang araw dumating si Jibril alayhi salam habang ang mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay nangangaral sa kanyang mga sahaba, umupo siya sa kanyang harap at tinanong niya, "Ya Rasulullah, alimni mal Islam, alimni mal iman." Ituro mo sa akin kung ano ang pananampalataya. Sinabi ng mahal na propeta, "An tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi." Ang pananampalataya, ang iman, ang siyang maniwala kay Allah, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga aklat, sa kanyang mga sugo, at ang maniwala ka sa kabilang buhay, wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi, at ang maniwala ka sa kapalaran o itinadhana, mabuti man ito o masama. Sa panguling hadith, nung itinanong din ni Jibril kung anong Islam, kung anong ihsan, sa panguling hadith, tinanong ni Umar bin Khattab pagkaraan lumisan ang lalaking yon ay tinanong ni Umar sa ang mahal na propeta, "Ya Rasulullah,
sino po ang lalaking yun na dumating sa atin na hindi namin kilala? Sabi niya, siya si Jibril na dumating sa inyo upang ituro sa inyo ang kabuuan ng inyong relihiyon. So ito yung hadith nagpapatunay na ang kabuuan ng ating relihiyon ay itong arkanul iman, arkanul Islam at itong ihsan, lalo na itong iman at Islam. Ang iman at Islam o di ka itong iman ay lahat ng paniniwala, bagkus lahat ng katuruan, lahat ng ipinag-utos ay umiikot at bumabalik sa arkanul iman na ito. Lalong-lalo ng ang al-imanu billah. Bakit mayroong araw ng paghuhukom? Bakit mayroong paraiso? Bakit ipinadala ang mga sugo? Bakit tayo nilikha? Dahil kay Allah subhanahu wa ta'ala. Bumabalik ito sa paniniwala ng arkanul iman, higit lalo ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa page 11 naman ng aklat ay tumungo naman ang ating Sheikh sa pagtatalakay sa unang rukun, unang haligi ng paniniwala o ng pananampalataya. So ang unahin ni Sheikh bilang panimula lamang, ito inshallah ay ating ipagpapatuloy, ay ang una sabi niya, al-imanu billah, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung ruknul awwal, ang unang haligi ng paniniwala, pananampalataya, ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon ang tanong, ako ay naniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa anong pananaw o sense mo ibinabata yung paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung dapat nating maunawaan. Dito sabi ng ating Sheikh, فَالْإِيمَانُ بِاللَّهِ هُوَ الْإِعْتِقَادُ الْجَازِمِ بِوُجُودِهِ سُبْحَانَهُ. Ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang matatag at matibay na paniniwala sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naniniwala tayo na si Allah ay nag-exist, umiiral. Wa annahu rabbu kulli shay, at siya ang Panginoon ng lahat ng nilalang, lahat ng nilikha o lahat ng bagay. Al-mustahiqqu lil ibadati wahdahu duna siwa, ang siyang karapat dapat lamang sambahin na nag-iisa, wala ng iba. Al-muttasif bi sifatil kamal, nang siya ay nagtataglay, mayroon siyang mga katangiang ganap. Awal munazza an sifatin naqs, at siya maluwalhati sa mga kulang at hindi ganap na katangian. Ibig sabihin mga kapatid, sabi ng ating Sheikh, nangangahulugan na ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ay nasasaklaw niya itong apat na topic o apat na paniniwala na kailangan natin maunawaan, at dito natin ibatay ang paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung apat na ito? Apat na ito, sabi natin Sheikh, wa yatadammanul imanu billah arba'ata umur. No, nasasaklaw ng paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala ang apat na bagay na ito. Isa lamang ang mawala dito, hindi magiging ganap ang iyong paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung kahalagaan, dapat natin maunawaan itong apat na bagay na ito, lalong-lalo itong tatlong uri ng tauhid na dapat nating maunawaan. Una rito, al-imanu biwujudihi, ang paniniwala sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. So inshallah, tatalakay natin to yung mga dalil mula sa Quran at Sunnah, at mga minsan nagbabanggit ng ijma, at minsan maaring ding nagbanggit si Sheikh ng dalil akli, no, bilang ikalawang dalil lamang sa pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang kasagutan sa mga taong hindi nila pinaniniwalaan na umiiral si Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mga logical basis. So ito yung unang dapat nating ipalinawin at maunawaan, ang pag-iral ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, Tauhid al-Rububiyyah, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkapanginoon. Tauhid al-Uluhiyyah, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagkadiyos. At Tauhid al-Asma wa Sifat, ang kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga pangalan at katangiang nabanggit sa Quran at nabanggit sa mga hadith ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito yung apat na bagay na nasasaklaw, napapalooban ng paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, na magiging tanggap, magiging tama ang iyong paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala kapag lahat mo ito pinaniwalaan at naunawaan, at itinanggi mo yung mga bagay na nasasalungat nito, katulad ng shirk, pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Di bali, insyaallah ta'ala, sa next episode ay iisa-isahin natin itong apat na ito. Una ito ng al-imanu biwujudihi, existence of Allah, ang paniniwala sa pag-iral ni Allah, ang pagka-rububiyya, uluhiyya, at ang tauhidul asma wa sifat. So hanggang dito na lamang, inshallah mga kapatid, mga kaibigan. Kung meron man kayong mga katanungan o clarification sa mga naunang episode natin sa ating subject sa akida,
ay i-comment nyo lamang sa bawat episode o di kaya ay i-PM nyo sa akin. So naway na nakakuha tayo, nakapagbigay tayo ng kunting kaalaman sa araw na ito na ating tinalakay. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wayan alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.